Panoorin ho natin kung matigas pa at patigasan daw to sa paupahan. Narito. Anong problema mo? Problema ko po yung landlady ko kasi hindi inaayos niya yung bubong ng inupahan ko. Kaya nandito kami ngayon, maghaharap para malaman kung sino ang may katuwiran. Ano bang sabi niya sa inyo? Ikaw dapat ang magpagawa. Hindi po. Ang sabi niya, magbayad ka sa akin. Tapos kung magbayad ka sa akin, saka ko na ipapagawa. Bayad ako ng bayad, din niya ginagawa. So, ibang usapan yun, ha? Akala ko nagtuturuan kayo sino magbabayad. Ibig mo sabihin, nagbabayad ka na, hindi pa rin niya pinapagawa? Nagbabayad po ako. Eksakto. Sobrang-sobra pa sa... Ay! Buwan, bayad ko. Nako! Teka, magkano nang nabigay? Magkano daw magpagawa ng bubong? Di ko alam, ma'am, kasi siya ang nakakalam. Siya may-ari. Ako nagbabayad lang. Magkano nga binibigay mo sa kanya? 2,000 po. Ay! Ang laki! Maghintay lang daw ako. Kung hindi ako makapaghintay, alis na lang daw ako. Ay! Yun ang sabi niya. Pinapalayas Opo. ka. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit mo ko paalisin? Nga, may down payment pa ako dyan. At saka sana kung makakakuha ng pang-down sa iba. Nga wala akong trabaho. Yung asawa kong trabaho, construction. Okay. Kulang pa po sa panggastos. Teka muna, construction yung asawa mo. Ba't di nyo nalang pagawa sa asawa mo? Hindi na, Diba? hindi po, ma'am, wala sa usapan, ma'am, namin. Wala sa usapan. Wala sa usapan. Oo. Nag-research po kami at nalaman namin ito'y squatters area. Pag sinabi natin squatters area, wala po silang mga titulo dito. Po. Yung may-ari po walang titulo, siya lalo walang titulo. Kumbaga, mana-mana lang sa ninuno dahil unang tinambakan niya nung panahon ni Magellan siguro. Pagkatapos, inari na nila. Tama. Hindi naman pinapaalis ng gobyerno. So ayan, pinauupahan nila yung inangkin nilang lupa, pero hindi sila may-ari ng lupa. Tama? Tama. Ayun. At ito na nga, Ate Kuring, Yes. pasensya ka na. May mga ebidensya kasi tayo dito, di ba? Para naman... Ay! May Ebidensya ebidensya! Ano namang ebidensya yan? Ano 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 yan? Ito, mga Ano to? ebidensya. Ang ebidensya po, Ate Kuring, ayan, mga sira-sira. Litrato ng mga sira-sirang bahay. Tapos, Ayun. ito, Opo. ang listahan, tama ate? Na mga binayaran niya. Aba. Ayan. Ayan. Kayo ba'y may pirma dito? Ayan, November 13, 2000, December, ayan, kompleto naman ang 2,000 kada buwan. Opo. Hindi ka nagmimintis. So, hindi kayo nag-aaway sa renta? Hindi po. Yun Oo. lang ang tumutulog po eh. Ayun. Yun ang nasira po eh. Yung mga tulo, yun lang ang ayaw niya talaga. Sana sila na ang magpagawa. Okay, so ito bang bagay na ito hindi na pwedeng pag-usapan? Talagang nagkasiraan na kayo ng iyong kasera. Gusto kasi nila, paalisin talaga kami. Paalisin. Kasi gusto niya, yung pamangkin niya ang ipapalit sa akin. Kaya, ayaw ko pumayag dahil may down pa kami. At saka, kung pipilitin man lang nila kami nga paalisin, kailangan bigyan kami niya ng palugit. So ano naman yung mga materyales? Noong inabutan mo yung bahay, ano ang itsura? Ano naman siya? Baka naman inupahan mo yan, may tulo na. Wala po. Ang itsura niyan, kaya di naman ako mag-uupa kung tumutulo na po eh. Ang okay pa naman na siya. Tapos nung mga ilang taon na, ang sabi ko, tumutulo ating yung bahay mo sa bubong. Gusto ko palitan mo. Kasi wala na kaming tinitirahan eh. Lalo pag bumabagyo, wala kaming tinitirahan. Sagot naman niya, uy, paayos ko, magbayad muna kayo. Ayun, Yun. okay. Di, bayad naman ako. Oo, Bayad. oo. Kahit wala kaming, kahit mangutang na lang kami pagkain namin, basta makabayad kami sa bahay. Ayun. Para walang problema. Okay. Pagdating ng ng ulan na naman, tumutulo na naman, sasabihin ko naman, ang sagot lang niya, kung hindi kayo makapagtiis, umalis na lang kayo. Ay, hindi pwede yun. Yun. Narinig natin ang panig ni Lynn. Siya naman ang kaserang ayaw magpatinag. Ang inirereklamo, Aiza, humarap ka na! Ayan.
nakarating na tayo dito. Sa Okay. gusto mong Ang mangyari. sabi ko sa'yo, nagbabayad ka nga, dagdagan mo ng 500. Yung bayad mo para may pagawa yung bubog mo, hindi ko sinabing hindi ka nagbabayad. Ikaw ang... Ikaw kasi sunod ka ng silel, hindi ka nasunod sa usapan. Ano sabi mo dito, nagbabayad Diba? ka? Ang Oo, sabi ko sa'yo, nagbabayad ako. Nandyan ang dagdagan mo resibo. ng 500, yung upa mo, gawin mong 2.5. Willing ka, kunwari, sabihin ni Lina, babayad ako ng 2.5, hindi mo patitirahin ng pamangkin mo doon. Hindi, kasi ang gusto niya pong mangyari, yung hindi ko siya paalisin. Oo. Ganun pa rin po yung upa niya, 2,000. Sa panahon ngayon, wala nang 2,000 na bayad. Alam mo ba yun? Di ba usapan? Di ba? Na nagsabi ko, dadagdag ako, paayos muna yung bubong. Yan. O eto na, lahat ng bagay na pag-uusapan. Pero merong mga bagay na kailangan talaga legalidad. Di ba? Lalo na yung mga renta-renta na yan. Parang negosyo po yan no? Negosyo. So kumbaga, ang pinarerentahan niya ay bahay nakatirik sa lupang wala silang hawak na titulo. Anong sabi ng local government? Hindi Wala kayo naman po. pinapaalis? Hindi kayo pinapaalis dyan? Hindi Anong naman sabi po. ng barangay captain nyo? Nakatira din siya doon. Opo, ang kapitan po namin doon, ninong ko. Ay, niyo mo kaya. Kaya pala. Malakas tayo, malakas. Yung Pero wala- amilyar. oh, ha? Yung amilyar, sino nagbabayad? May amilyar ba kayo? May amilyar ba yan? Binabayaran? lahat Wala, yan. wala rin. Kasi, alam mo, kung imbestigahan mo talaga yan, pupunta ka talaga dyan sa Registry of Deeds, exactly, di ba? Para malaman mo. Kaya lang, wala silang, ayaw nila yun. Kasi pagka nagkabukuhan yan, pagkatapos ng episode na ito, baka lahat kayo mapatanggal dun. Tama. Di kaya Kumbaga, ganun ito rin, naman yan. rights lang talaga yan. Rights lang talaga. So, Saan nakuha yung rights? may rights kayo, Yung kasulatan. Wala Wala po. rin. Wala rin. Ayun ang problema. So, itong usapang ito, iba pa yung legalidad. Mas malawak, mas malalim. Tama. Kumbaga sa usapan na lang nila. Kumbaga usapan na lang ganon. Pero wala kang naging problema naman. Wala naman po. Hindi, ibig sabihin sa pagbayad niya, walang problema. Yung buwana na 2,000. Wala naman pong problema sa pagbabayad niya. Bayad po siya ng bayad. Mayroon pa nga po siyang advance eh. Ayun. Advance pa. So may advance pa. Tsaka may down payment yan, di ba? Opo. Oo. Doon sa kinatitirikan ng bahay mo, Aisa, ilan na ang napaupa mo? 5 lang po. Lang? 5 lang, oh. Ang dami nun, talaga. 6. Pang-anim ako. Yung kuryente, ayan. Sino ang nagbabayad ng kuryente? Kasama na ba sa upa yung 2,000? Hindi po, ma'am. Sa kuryente? Ay, hindi. Siya na, Bukod yun ikaw sa ang akin. nagbabayad? Opo. Ako. Paano mo nalalaman kung magkano ang sisingilin May ng kuryente? submeter po kaming, lahat po ng paupahan ko, may mga submeter ba? May submeter. Opo. Ayun. Doon wala kang problema doon. Wala. Ayan, Ayan. basta, ma'am, yun lang talaga ang problema ko nga tumutulo. Yun Okay. lang. Nga di niya pinapaayos at saka yung lababo. Pero kung inayos niya yan, wala na talaga ako, di kami makakarating dito. Ngayon, teka. Etong sabi rin niya, ito rin ang sabi ni Lynn. Substandard daw. Kumbaga, hindi naman talaga magandang materyales. Sa una pa lang, ang nilagay sa bahay. Tama ba yun ang Tama sinasabi po. mo? O ano naman ang masasabi mo doon? Okay na po. Pinagawa ko na po yung bubong niya at saka yung lababo niya. Napagawa Oh, na. napagawa naman na pala eh. Yun. Kaya lang, Oh. sino ba tika muna? Dapat siguro, kunin mo yung asawa niya. Kasi di ba? Construction. Nasa construction. O edi, para masiguradong tama ang lapat ng yero Hindi kasi- at walang tulo. Ma'am, pag siya kausap mo, wala siyang kwenta, yung asawa niya po ang kinausap ko. Ayun. Ano sabi ng asawa? Ako ang nagbabayad. Walang alam ang asawa ko nga tumutulong. Ang sabi ko sa asawa niya, trabaho. Ako ang Pag tinutulungan gagawa ko kasi yung bubong mo, ako ang dagdagan mo ng nandyan. 500. Oo daw. Pinagawa ma'am niya yung bubong ngayon, pero tumutulong pa rin. Ha? Tapos, kasi kung hindi kami nakarating dito, hindi yan magpapagawa. Pero di pa tapos. Natural na natulo lang yun kasi pag umulan. Meron ba umulan na hindi tumutulo? Pinisyon ko pa eh. Teka muna, pag pinagawa, dapat wala ng tulo. Yung nakikita ko rito, magkakaisang lugar lang kayo, no? Nanghihinayang ako na masira yung pagkakaibigan nyo. Pero tingnan lang muna natin, ha? On the moral side, kay dito sa nagpapaupa ng bahay, panay kabig ka, ate. Panay kabig. Wala kang buwis.
Kami ng mga naghahanap buhay dito, bago tanggapin ng sweldo, binawas na ng BIR ang buwis. No? Kayo, kabig lang ng kabig. Sa mga nagpapaupa, may tungkulin po tayo sa umuupa sa atin, whether may kontrata o wala. May moral obligation tayo. Kasi kumikita tayo dun sa iniuupa nila. Kung ang problema ay bubong mga ate, hindi ho problema yan. Kung ang sa puso ninyo nagahari lahat ng galit, maghahanap kayo ng issues. Wala kayong masosolve. Ang pinanghihinayang ko sa inyong dalawa, matagal na kayong magkasama. Iisang lugar yan. Huwag tayong gumawa ng mas maraming kaaway. Gumawa tayo ng mas maraming kaibigan. So when you wake up in the morning at nakita mong kapitbahay mo, magandang araw para sa'yo. May pagkakataon pa, maliit na community lamang ito. Pag nagmatigasan kayo, maaaring mawala ang lahat. Maaaring pumasok ang local government, kunin ang property sa inyo, pare-pareho kayo nawala ng kinikita. So magpatawaran, magtulungan, and make this a better world to live in. Maraming salamat. Yay! Ay, ang ganda. Very positive.